dugong stress o dugong senyales. Tapos na ang menstruation mo, pero bakit parang may pahabol o spotting? O kaya after nyo ni mister, napansin mong may bahid na dugo kahit hindi ka naman nireregla. Tapos laging sumasakit ang puson mo at may discharge na kakaiba ang amoy. So ang madalas na palusot nating mga babae, ay, na-stress lang ako lalo na sa trabaho, kaya nagloloko ang hormones ko. O kaya baka UTI lang ito, iinom na lang ako ng buko juice. So bago mo isipin normal ang magulong regla, pakinggan mo ito. Baka may tahimik na magnanakaw na ng kalusugan mo. Ang pinag-uusapan natin ay ang cervical disease or ang cervical cancer. So para maintindihan kung bakit ito delikado, isipin nyo na ang cervical cancer bilang isang silent thief o tahimik na magnanakaw. Karamihan sa mga sakit natin ay may mga warning signs tulad ng lalagnatin ka o kaya sasakit ang katawan mo. Pero ang sakit sa cervix na madalas galing sa HPV virus ay walang tunog, walang sakit sa umpisa. Ninanakaw na ito ang mga healthy cells mo sa kwelyo ng matres na nang hindi mo namamalayan. So kapag nararamdaman mo na ang sakit sa balakang at nakita mo na ang dugo, ibig sabihin malala na ang sitwasyon. So huwag mahiya, magpa-pap smear ka. Marami ang ayaw magpa-check up dahil nahihiyang magpabuka sa doktor o natatakot na baka masakit ang pap smear. Ang iniisip ng iba, wala naman akong nararamdaman. So bakit ako magpapacheck? So yan ang malaking pagkakamali. Ang pap smear ay ginagawa para maagapan ang pag-diagnose at nang di dumami ang mga abnormal cells bago pa man ito maging cancer. So hindi kailangan may anak na o may edad bago ipagawa ang pap smear. Basta active ka, need mo ito ipatest. So kaya ano ang dapat gawin? Mga sis, ang 3 minutes na hiya at konting ngawit sa pap smear ay pwedeng magligtas ng buhay mo. So kung ikaw ay active sa pakikipagtalik, kailangan mo nito. Pangalawa, hindi pa huli ang lahat para sa proteksyon. Mayroon tayong bakuna para harangan ang virus na nagdudulot ng cervical cancer. So huwag hintayin ang spotting na hindi maipaliwanag bago kumilos. Ang kalusugan ng matris mo ay responsibilidad mo. So huwag ipagpalit ang buhay sa hiya. Tag muna natin ang mga amigas, kapatid at nanay natin para magpa-check up na tayo and follow for more medical truths.